Ang karaniwang sundalong Ruso na ipinadala sa harap noong 2026 ay nabubuhay ng ilang minuto lang. Hindi na araw o oras sinusukat ang haba ng buhay niya, kundi ilang minuto na lang. Isipin mo, lahat ng ito ay dahil sa inobasyon ng drone ng Ukranya. Dahil sa parehong inobasyon, ngayon ay nagbababala na ang mga Russian war blogger na posibleng ilang linggo na lang bago salakayin ng Ukraina ang Crimea. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang 5 magkakaugnay na kwento tungkol sa iisang bilang. May takot sa mga Russian war blogger na maglulunsad ng malaking opensiba ang Ukraina sa Crimea. Ang kakaibang pampublikong talumpati ni Putin kahapon, kung saan sinabi niyang sumusulong ang mga puwersa ng Russia sa mga frontline kahit wala namang naniniwala sa kanya, pati na ang sarili niyang mga propagandista. Dahil sa matinding krisis ng gasolina, ang mga Ruso ay naghahanap na online kung paano magsaipon ng gas. Ako, si Sam. Pinahanood mo ang Business Basics. Simulan natin sa pinakamalaking balita at kwento na mainit na pinag-uusapan ng mga Russian war blogger. Isang linggo nang nakalipas ng kumpirmahin ng Ukraine na magpapadala ang Russia ng halos 20 sasakyang pandagat mula sa Dnipro Flotilla ng Black Sea. Layunin nitong hanapin at sirain ang walang taong bangka ng Ukraine at unit ng paniniktik sa paligid ng Crimea. Sa madaling salita, naniniwala ang Russia na maglalapag ng tropa ang Ukraine sa peninsula. Kaya nagmamadali silang maghanda laban sa amphibious na operasyon. Sabi ng tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine, tugon ng Russia sa paniniktik ng Ukraine. Sa baybayin ng Crimea ang kanilang pag-deploy. Nababahala ang Russia dahil nakita nila ang mga scout ng Ukraine sa tubig at alam nilang may paparating. Naging usap-usapan ang kwentong ito matapos kumpirmahin kahapon ng isang malaking war blogger na malapit na ang kontraopensiba ng Ukraine. Panoorin ang ulat na ito. Ito si Igor Girkin, ang dating general ng Russia na tumulong magplano ng orihinal na pananakop sa silangang Ukraine noong 2014 at syempre ang pag-aneksa mismo ng Crimea. Ang taong ito ay tunay na masama. Pinabagsak niya ang sibilyang eroplano dahil akala niya ito ay mula sa Ukraine. Hindi rin niya kinikilala ang mga taga-Ukraine bilang tao at nais silang lipulin. Ngayon, nakakulong siya sa Russia dahil sa matinding pagbatikos niya sa Kremlin at pagtutol sa pamamalakad ni Putin sa digmaan. Gusto niyang palalain ang digmaan ng lampas sa gusto ni Putin. Ngayon, nagpo-post siya mula sa kulungan sa social media. Sinasabing dahil sa mga pagkabigo ni Putin, maaring mawala ang Crimea sa Russia. Tingnan mo, nagbabala si Gorkin na ang opensiba ng Ukraine gamit ang drone ay naghahanda ng daan para direktang atakihin ng Crimea sa pamamagitan ng paghati sa puwersa ng Russia sa timog. Ukraine na may limitadong galaw dahil sa kakulangan ng gasolina ayon sa bagong mensahe niya. Sa prinsipyo, patuloy na umuunlad ang sitwasyon ayon sa plano ng kalaban. Patuloy na napapagod ang tropa natin sa mga atake sa sekundaryang lugar. Sinimulan na ng sandatahang lakas ng Ukraine ang planong makamit ang kapangyarihan sa himpapawid at atakihin ang mga estratehikong target sa loob ng Russia. Hindi nabigo ang kanilang plano, bagkus ay lubos itong nagtagumpay. At ngayon, ang kalaban na tinutukoy bilang mga Ukrainian ay may pagkakataon na hindi pa nila naranasan noon. Maari silang magsagawa ng malaking opensiba na may bahagya o ganap na kataas-taasang kapangyarihan sa himpapawid. Pero hindi ito sa lahat ng lugar. Maaring malutas ng Rusya ang problemang ito sa pagdaan ng panahon. Ito mismo ang dahilan kung bakit tinapos ni Gorkin sa pagsasabing malamang ay may ilang linggo pa ang kalaban upang magsagawa ng sarili nitong aktibong opensibang operasyon sa loob ng Crimea. Siyempre, may puwersa at mapagkukunan sila para gawin ito. Pag-usugsapan natin ang kontra-opensiba. Maaring magkaroon ng opensiba sa Crimea, pero patuloy pa ring sumusulong ang Ukraine sa frontline. Tingnan ang ulat ni YouTuber Preston Stewart. Ayon sa mga source ng Russia, umabante na ang puwersa ng Ukraine sa kanluran ng Zaporizhia. Pagkatapos masakop ang Primorsk, nagtuloy-tuloy ang puwersa ng Ukraine sa timog at nagbanta sa mga posisyon ng Russia sa Kamiansk. Naging posible ito dahil sa inobasyon ng drone ng Ukraine na naging malaking problema para sa Russia. At dito natin pag-uusapan ang pinakamalaking balita na nakita ko sa matagal na panahon. May kinalaman ito sa bilang ng mga nasawi at sugatan ng Russia at gaano katagal nabubuhay ang bagong recruit nila. Tingnan mo ito,
karanitong matagal ng 10 araw hanggang 3 linggo mula pagdating ng bagong recruit ng Russia sa training ground hanggang sa kanyang pagkamatay sa labanan. Hindi natin alam ang eksaktong bilang dahil ayaw ilatala ng Russia, pero malawak ang saklaw. Mahalaga ring tandaan, iyon ang buong siklo, tama ba? Mula sa pagsakay niya sa bus papuntang training facility hanggang sa pakikipaglaban niya sa unahan. Paliitin pa natin ito. Alamin natin ang typical na haba ng buhay ng isang Russian recruit sa frontlines. Ayon sa ulat na ito, nasa pagitan lang yon ng 20 hanggang 35 minuto na talagang nakakabaliw. Nagulat ako na minuto ang binabanggit, hindi araw. Minuto talaga. Parang mas malala pa ito kaysa nung ikalawang digmaang pandaigdig. Parang antas ng unang digmaang pandaigdig noong trench warfare na sobrang dilim ng sitwasyon. Na yon, para lang sa paghahambing, ang Rusya ay nagkakaroon na yon ng humigit kumulang 8 lalaki na napatay o malubang na sugatan para sa bawat isang kaswalti ng Ukraine. Ayon sa ulat, umabot sa mahigit 3,000 at 1,000 kada buwan ang kaswalti ng Rusya ngayong taon. Sigurado akong nung Oktubre hanggang Disyembre nung nakaraang taon, lampas 3,000 at 1,000 na ang bilang. Kaya madaming nawawala sa Rusya at hirap na silang mag-recruit ng bago. Ngayon, para ipakitang desperado si Putin, umaabot na sa 80,000 US dollars ang bagong sign-up bonus. Bukod pa riyan, kung mag-i-enlist ka sa hukbo, pwede kang makakuha ng hanggang 100 at 40,000 dagdag debt relief. Kahit pagkatapos ng lahat ng ito, ulitin ko, malaking pera na ito kahit dito sa Estados Unidos. Pero sa Russia, parang pera na ito na kayang baguhin ang buhay ng isang buong henerasyon. Sigurado akong kaya mong mabuhay ng buong buhay mo gamit ang ganitong kalaking pera. Pero kulang pa rin ito para mahikayat ang tao mag-enlist sa tila sentensya ng kamatayan. Lagi naming tinatalakay ito kasama si dating Navy SEAL Chuck Farr sa bagong serye naming Battlefield Breakdown. Heto ang clip kung saan ipinaliwanag niya kung bakit maikli ang buhay ng mga sundalong Ruso sa harapan. Panurin ninyo! Alam mo, ang madalas na nating nakikita ngayon ay nagpapadala ang Ukraine ng maraming drone laban sa isang target. At para ipakita ang kakayahan ng kargang dala, makikitang nababasag ang mga pader na gawa sa ladrilyo. May iba't ibang klase rin ng kargang dala ang mga drone nila. At ayan, makikita nating gumuho ang buong bahay. Kaya may mga pampasabog, may mga warhead ng drone na pampasabog, at may mga pampasiklab din. Sa unang clip dito, makikita natin ang isang sundalong hilagang Koreano na pinabagsak ang isang drone at pagkatapos ay nilapitan ito. At narito ang isang lalaki na sa kung anong paraan ay napabagsak ang isang drone at nakalimutan niyang may digmaan at armado ang bagay na ito. Kaya mga bata, kapag nakapagpabagsak kayo ng first-person drone, huwag tularan ang ginawa ng lalaking ito. Bumagsak na yung bagay na yon. Hindi na lumilipad pero ang camera, electronics at iba pa ay naka-on pa rin. Kinukunan ito ng video ng ikalawang drone na sinabihan ang una, pasabugin ang warhead mo. Kaya may ilang iba pang mga video na kagaya nito. May mga taong lumapit sa bumagsak na drone. At muli, karamihan sa mga ito ay may lamang shaped charge na mga warhead. Kaya ang charge ay nakaorienta sa isang particular na paraan, pero meron din itong blast fragmentation. Kaya maglalabas ito ng isang explosive jet na anti-armor, pero magpapasabog din ito ng fragmentation material sa lahat ng direksyon. Ano ang pinakamabisang paraan laban sa mga drone, lalo na sa labanan? Kung mapabagsak mo ito, dapat mo rin itong tratuhin, gaya ng hindi sumabog na artillery shell. Tama? Lalayo ka dito at tatawag ka ng isang tao na marunong daw sa ganitong bagay. Siguro aatras ako ng mga 200-300 metro at babarilin ko ito gamit ang tracer round para sumabog ito. Oo. Pero ulitin ko, alam mo, ang mga military high explosives ay sobrang matatag. Halimbawa, pwede kang magkaroon ng malaking bloke ng C4. Kahit barilin mo ito ng ordinaryong bala, wala lang. Walang mangyayari. Kailangan ng sabay na pressure at init para sumabog ito. Kaya kung barilin mo ang bumagsak na drone gamit armor-piercing incendiary na bala, malamang sasabog ito. Pero ang dapat gawin ay tumakbo palayo dito.
Gusto ko ring ituro ang situational awareness ng taong ito. Tama? Binagsak niya ito at tinawag naming SEAL na target lock. Interesado lang siya sa drone na ito. Hindi man lang siya lumingon para mapansin na may isa pang drone na kumukuha sa kanya. Tama, kaya dapat alerto ka at laging nakabantay sa paligid. Yan ang sabi namin. Panatilihin ang pagiging alerto sa paligid. Ngayon, ang buong episode ng Battlefield Breakdown ay eksklusibo para sa mga miyembro namin dito sa YouTube. At syempre, para rin sa mga miyembro namin sa Basics Insider. Kaya kung gusto mong magkaroon ng access sa buong bersyon, pati na rin sa iba pa naming exclusive na content para sa mga miyembro, maaari kang sumali sa channel membership na yon sa pamamagitan ng pag-click ng join button sa ibaba, pag-click ng link sa description, o pagpunta sa basicsinsider.com. Ang suporta ninyo ang dahilan kung bakit namin nagagawang ipagpatuloy ang paggawa ng ganitong uri ng independent na military journalism. Kaya maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Kung gusto mong sumali, i-click lang ang link sa description. Ngayon, pag-usapan natin kung paano napilitan si Putin mismo na tugunan sa publiko ang lahat ng problemang ito. Kung matagal mo nang sinusundan si Putin, alam mong iniiwasan niya ang masasamang balita. Lagi siyang nandyan pag maganda ang balita. Pero, ibang humaharap kapag masama. Ipinapakita nitong malala na talaga ang sitwasyon, kaya umamin siya sa publiko. Lahat ito ay resulta ng pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ng Russia at kakulangan ng gasolina. Narito si Putin na nagtatalumpati. Marahil isa sa pinakawalang koneksyon niyang sinabi sa publiko. Pakinggan ninyo. Sa pangkalahatan, alam ninyo, gusto kong sabihin ng isang bagay. Ang pag-atake sa ating sibilyang infrastruktura ay hindi lang para magdulot ng pinsala. Sa tingin ko, mahalaga rin ito sa kalaban, pero ginagawa nila ito para palakasin ang kampanya sa impormasyon. Mas eksakto, hindi lang kampanya kundi operasyong pang-impormasyon bilang bahagi ng pagtunggali sa Rusya. Bilang bahagi ng kontra-revolusyonaryo. Layunin nitong magdulot ng pagdududa at pahinay ng tiwala natin sa sariling lakas bilang revolusyonaryo. Layunin nilang magdulot ng pagkakabaha-bahagi sa lipunang Ruso at pilitin ang Russia na huminto, kahit panandalian, ang opensiba ng ating tropa sa linya ng labanan at ang paglika ng kondisyon para simulan ang negosasyon sa pabor nilang kondisyon. Ibig sabihin, sa ating kalaban. Hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon. Ng revolusyonaryo. Bukod pa rito, at ito ay mahalaga, ang mga teroristang pag-ataking ito ay walang anumang epekto sa sitwasyon sa harapan. Ito ang kangunahing punto. Kahit saan gawin ang mga pag-atake sa ating infrastruktura, wala itong epekto sa sitwasyon sa harapan o linya ng kontak. Bahaging revolusyonaryo. Sabi ni Putin, walang krisis sa gasolina sa Rusya at ayos lang ang lahat. Ang mga pag-atake ng Ukrainian ay digmaang impormasyon lang at hindi totoong problema. Lahat ng apoy at usok na nakikita mo sa kalangitan, aba, hindi raw totoo yan. Propaganda lang daw yan. Iyan ang paninindigan niya. At sa kasamaang palad, hindi lang ako ang hindi sang-ayon sa kanya, pati na rin ang mga mamamayang Ruso. Mula sa mga ordinaryong mamamayan hanggang sa mga war blogger, lahat ay nagsasalita na laban sa sinabi ni Putin. Nababaliw na sila dahil nagtatanong lahat kung sinong nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Alam natin na si Putin ay hindi talaga pumupunta sa mga gusaling may bintana sa Russia dahil delikado ra ang gravity. Bukod pa riyan, nakatago lang siya sa bunker, kaya tiyak, hindi niya nakikita ang langit na natatakpan ng usok. Sino kaya ang nagsasabi sa kanya na ayos lang ang lahat sa Russia? Yan ang tanong ng lahat. Naglalabas sila ng mga video tungkol dyan. Isang mamamayang Ruso ang nagpapaliwanag kay Putin tungkol sa krisis sa gasolina sa Russia habang nakapila siya para magpagasolina. Panoorin ninyo. Ng revolusyonaryo at malinaw. Ngayon, malinaw na sinabi ng ating Pangulo na walang krisis at halos kapareho ang reserba ng gasolina gaya noong nakaraang taon. Запасы топлива почти... Noong nakaraang taon, naniniwala ako sa kanya. Tiyak na tiyak. Nakapila ako ng 45 minuto sa nag-iisang gasolinahan sa lungsod na may gasolina. Nadaanan ko muna ang 8 gasolinahan. Based sa dami ng sasakyan, mukhang may reserbang gasolina pa. Isang gasolinahan lang ang pinagmumulan ng gasolina ng lungsod. Hindi na naman nagsinungaling ang ating Pangulo. Tuwing nakikinig ka sa kanya, puro katotohanan lang ang maririnig mo. Musika sa tainga, nakakatuwang pakinggan. Ang susunod,
Meron tayong isang prodigmaang Russian na vlogger na talagang nagsasabi na kung sino man ang nagbibigay ng impormasyon kay Putin, dapat parusahan ng taong yon dahil nagsisinungaling lang siya sa presidente. Lumang estratehiya ito ng mga Ruso na tinatawag na mabuting Tsar, masamang boyars. Sa sistemang ito, kapag may masamang nangyari sa Russia, kasalanan ng tagapayo, hindi ng Tsar. Kung may mabuting nangyari sa Russia, ang kredito ay laging sa Tsar. Lumang sistema ito, pero epektibong paraan ng pagprotekta sa Tsar na ginagamit ni Putin. Tinawag siyang bagong Tsar ng Russia. Pero panoorin mo ang clip na ito. Tungkol sa usapin ng mga tycoon na ito. Tungkol sa mga flagstick, karamihan sa mga taong ito ay namatay mismo sa kinunan ng video. Alam ko kung saan, kailan, at bakit nila itinanim ang mga iyon. Di malinaw bakit mo to ginagawa. Itong agawan sa kredito, sa totoo lang, nakakapagod na. Sumabog na ang ulo mo. Matagal nang tinanggal ng lahat ang mga salamin nila. Naiintindihan at alam ng lahat ang lahat. Pero kailangan pa rin ng pinakamataas na pamunuan ng mga ulat at briefing na nagsasabing umabante tayo ngayong araw. Paano ka usad kung ang mga kasama ay nagvi-video, nakataas ang mga kamay, at binibilang kung ilang drone ang lumilipad? May 30 sa mga bagay na yon na pwedeng ihagis sa bawat isa. Ganyan ang nangyayari. Tigilan natin ang pagpipilit nito sa utak ng presidente. Hindi ko na alam anong itatawag dito. Dati, niloloko lang siya. Puro kalokohan ang sinasabi sa kanya. Siguro kailangan natin lagyan ng harang ang magkabilang tenga niya para hindi na siya mabula. Pero patuloy din silang. Pero patuloy pa rin nilang ipinipilit ang katarantaduhang ito at nagkakalat ng kalituhan. Sa tingin ko, kakayanin ng planta natin. Magpapalakas tayo. Malabo ang sitwasyon sa Irkutsk. Walang pananahi at diesel. Paano nangyari yon? May planta naman sila sa Angarsk. Hindi ba gumagana? Ibig sabihin, mas marami pang kalaban sa loob natin kaysa sa labas. Ngayon, buti na lang may ibang opisyal ng Russia na nagsasalita kung paano nila susolusyunan ito. Pag-uusapan natin ang sagot mamaya. Pero bago yon, dumaan muna tayo sa meme segment. Alam nyo na ang patakaran. Kung nagustuhan mo ang meme, pindutin ang subscribe. Kung subscribe ka na, ilike mo. Ngayon, tingnan natin ang unang meme tungkol sa dalawang klase ng air defense ng Russia. Yung isa, di gumagana. At yung pakalawa naman ay yung tumatarget lang sa mga kakampi. Kagaya ng nakita natin sa Moscow kung saan may isang missile na tumama sa isang Russian fuel depot. Yung larawan natin, sigurado akong mapupunta yan sa museo. Pagdating ng 100 taon sa susunod na larawan, linawin ko lang para sa YouTube algorithm. Meme lang ito, mga kaibigan. Sigurado akong ito ay na-photoshop o gawa ng AI. Hindi ito totoong larawan. Hindi ko kayo niloloko, pero nakakatawang meme pa rin ito. Si Pangulong Zelensky ay umaarte bilang doktor gamit ang hiringgilya na tinawag na Ukrainian domestically produced Flamingo missile. At sigurado akong hindi mag-enjoy si Putin dito na siyang realidad. Ngayon, punta tayo sa susunod na meme. Isang babaeng Ruso na umaalis ng Crimea malapit sa Kerch Bridge. Hindi ko alam kung alam nyo, pero may 12 oras na traffic jam sa tulay dahil sa mga tumatakas mula sa Crimean Peninsula. Ang babaeng Ruso ay nagsabing hindi totoo ang pag-advertise sa peninsulang ito bilang bakasyunan. Sinubukan niyang kausapin ang manager na posibleng si Putin na medyo malungkot dahil sa bagong datos na napag-usapan natin kanina sa video. Ito ay tungkol sa mga sundalong Ruso at kay Putin na ipinapadala sila para mamatay. Sabi ng ilang sundalong Ukrainian, ang malungkot sa digmaan ay pabata ng pabata ang mga sundalong Ruso dahil sa dami ng nasasawi sa kanilang panig. Sige, balik tayo sa seryosong usapan. Hindi ito nakakatawang meme, mas sarcastic at malungkot. Ngayon, tingnan natin paano gustong solusyonan ng Russia ang krisis sa gasolina. May komento mula kay tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov nang tanungin kung saan kukuha ng langis. Totoo, kulang talaga ang langis at mukhang lahat ay sang-ayon matapos ang mga video na nakita natin. Ito ang sinabi ni Peskov. Sa araw ng muling pagkabuhay, Sa pulong noong linggo, inutusan ng Pangulo ang mga opisyal na pag-aralan ang pag-aangkat ng mga produktong petrolyo. May palatandaan na ba kung anong bansa galing ang mga inaangkat na iyon? Sa mga halatang dahilan, hindi namin tatalakayin yan. Isinasagawa na ang mga pag-uusap. Kung magkakaroon ng kasunduan sa katanggap-tanggap na presyo, mangyayari ito.
Isa itong hakbang pa tungo sa pagpapatatag ng merkado at layunin nitong pigilan ang demand na dulot ng panic. Ngayon, may dahilan kung bakit hindi nagbigay ng detalye si Peskov. At sa isang banda, ang dahilan ay parang meme. Mahaba lang ito. Kaya hayaan ninyong ipaliwanag ko. Ilang araw lang ang nakalipas, isa sa pinakamalalaking Telegram channel, mga news channel sa Russia, ang nagbahagi ng balitang ito kung saan sinabi niya, "Oy, sa lahat ng tao na may problema sa Crimea, huwag kayong mag-alala. May paparating na shipment. Maraming langis ang darating sa Crimea. Mabilis na malulutas ang mga problema ninyo." Hulaan mo kung sino ang nanonood ng news channel na ito. Mga puwersa ng drone ng Ukraine. Pagdating ng shipment, makikita sa susunod na larawan ang nangyari. Nasusunog na ito at puro usok. Dito nagsimulang talikuran ng mga Russian war blogger si Fighter Bomber at tinanong siya, "Bakit mo ibinabahagi ang lahat ng detalye?" Sa tingin ko, alam ni Peskov ang lahat at ngayon, sinasabi niyang aayusin nila ang problema pero hindi ididetalyay kung saan galing ang shipment. Sa hula ko, galing ito sa Kazakhstan. Siguro may ilan din mula Belarus, pero ayaw nilang magbahagi ng detalye dahil sa nangyari. Habang nilulutas ng gobyerno ang issue, nagsimula na ring maghanap ng sariling solusyon ang mga sibilyang Ruso sa problema sa gasolina. At hindi ito maganda. Tingnan ang datos na ito. Mga paghahanap sa Google o siguro yung bersyon ng Google ng mga Ruso na halos pareho lang din at parang kinopya lang sa Google. Ipinapakita nito na ngayon. Naghahanap na ang mga Ruso kung paano sumipsip ng gasolina sa pinakamataas na antas. Hindi pa nila ito nagawa dati at nagpapakita ito kung gaano kalala ang sitwasyon. Sa katunayan, may mga tao sa social media na nagbabahagi ng mga tips at tricks kung paano mo magagawa ang ganitong bagay. Kaya panuurin mo itong clip na ito. Akala ko hindi ko kailanman magagamit ang kasanayang ito. Pero dumating na ang panahon, Itay. Salamat. Bukas na ang pagpapatala para sa pagsipsip ng gasolina. Naintindihan mo na at ituturo ko kung paano gawin ito. Akala ko, Diyos ko, hindi ito. Sigurado ako may magbebenta na ng kurso kung paano sumipsip ng gasolina. Alam niyo ba, si Roman Abramovich, bilyonaryong Ruso, ay nagsimula daw bilang teenager na nagpuslit ng langis sa Soviet Union. Sinasabing lang, may ugali siyang magsampa ng kaso laban sa mga manunulat at mamamahayag. Kaya sinasabi ko lang na sinasabing lang. Pero kung gusto niya talaga akong kasuhan, ang pangalan ko ay Kash Patel. Mahahanap niya ako sa Washington. Pero yun lang ang meron ako para sa inyo. Kung gusto ninyong suportahan ng channel, maaari kayong maging miyembro sa ibaba. Magkikita tayo sa susunod na video.